IFM. Hello sa inyo mga idol! Kumusta? Sana nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan kong RV. 35 years old at kasalukuyang nakatira sa Maynila. Wala nang mapakinggan ko ang inyong programa, naging avid listener na ako. Pinipilit kong huwag palampasin ang bawat kwentong ine-ere mo, Mayora. At kung meron man, sinusubukan kong balikan sa social media ng IFM. Mayora Iska Morena, naengganyo na rin ako magbahagi ng sarili kong kwento. Alam ko kasi, marami makakarelate sa akin, lalo na sa mga taong sabihin na nating hindi nabiyayaan ng katalinuhan. Bata pa lang ako, Mayora, tinanggap ko na sarili ko na hindi ako katulad ng iba na matalino at mahilig mag-aral. Nasa high school na ako noon, pero wala akong inatupag kundi ang maglaro ng computer games kasama ang best friend kong si Makmak. May pagka-boyish kasi ako dati. Tropa ko ang halos lahat ng kaklase kong lalaki. At dahil doon, natural, nawala ako sa pag-aaral. Ibig sabihin, nawala ang atensyon ko sa eskwelahan. Dali mo na. Yan. Mag-push ka kasi. Huwag ka kasi magtago dyan. Anak ka naman ng tokwa. Talo na naman tuloy. Tanggapin mo na lang kasi na wala ka talagang panama sa akin. Ewan ko sa'yo. Alam mo, sinuwerte ka lang ngayon kaya nanalo ka. Ba, ayos pala yung ganun ah. Araw-araw ako siniswerte. Ano, isa pang round? Ayoko na. Bad trip na ako. Corny. Ito naman oh, sige na, isa pa. Magpapatalo na ako para naman maranasan mong pakiramdam ng mananalo. Mama mo, mananalo. Sige, tingnan mo talaga ha. Matatalo ka rin. Di sige. Ano nga pala yung premyo ko ha? Ha? Ano sinasabi mong premyo dyan, ha? Di ba may usapan tayo na kung sino man ang mananalo, may premyo. Anong ibibigay mo sa akin? Sige, ganito na lang. Ililibre na lang kita ng fishball at saka ng kikiam. Yun, dun sa may labas. Yun lang? Ang cheap mo naman? Tanga ka pala eh. Naman may 20 pesos lang yung pera ko, mag-iinarte ka pa. Oh, ano na? May premyo, wala. Oo na. Ay, gagi. Meron pala tayong assignment sa science, di ba? Ako, buti na lang talaga naalala ko yun. Ano? May assignment? Oo. Kailangan mag-research kaya pala naisipan ko mag-computer shop ngayon eh. May gagawin pala tayo. May talagang magandang impluensya eh. Uy, bakit ako na naman ha? Hindi kita pinipilit kahit kailan, no? Kahit na. Tara, gawin na natin yun. Ayoko, tinatamad ako. Pakopya na lang. Mukhang kopya naman to. Ikaw ba, dagdagan mo yung libre mo sa akin. Gusto ko may gulaman tsaka kwek-kwek. Wala na nga akong pera, dadagdagan mo pa. Papakopyahin kita o papasok ang walang assignment. Ano? Ginao na. Ako nang bahala sa merienda mo, basta pakopyahin mo lang ako. Alam mo naman yung nanay ko, pinaglingi yun sa megapon. Tsaka yung bibig nun. Naku, grabe, napakabigat pa ng kamay. Siguradong ibibitin na naman ako nun patiwarek kapag bumagsak ako. Ikaw kasi mag-ayos ka na. Graduating na tayo sa susunod na taon, no? Ay, alam ko. Pinapaalala ko lang sa'yo kasi baka makalimutan mo kaya wala ka pa rin pakialam sa mga grado mo. Ay naku, ayos lang yun. Makakapasa din ako niyan. Nakakapasa. Baka masasapa ka na naman ni Tita Lloyda niyan. Alam mo ikaw ha? Ang dami-dami mong satsat. Sige na, mag-research ka na dyan at bilisan mo. Napaka-demanding. Siya na nga itong mangongopya. Ganyan pa makaasta. Mga idol, kopya dito, kopya doon, yan ang parati kong gawain. Kaya madalas, nakukurot ako sa singit ng nanay Lloyda ko dahil madalas din ang paghuhuli niya sa akin at ng mga teacher na nangongopya ako sa klase. Kung minsan nga, kumukopya ako, tapos ang ending, mali rin pala yung kinopyahan ko. Kaya ayun, bagsak pa rin. At kapag bumagsak ako sa klase, parati akong gumagawa ng paraan para kahit papano, hindi gaano kumulo ang dugo sa akin ng nanay ko. Ayos na kaya to? Ay, hindi pa pala. Hindi ko pa napupunasan yung banda dun. Aba, himala, naglilinis ka.
Baka po kasi sermonin niyo na naman ako kapag hindi ko na naman to ginawa eh. Aba, dapat lang. Inayos mo naman bang mabuti? Oo naman po. Nilagyan ko pa yan ng Star Wax Floor Wax. Hinta, way to the max. Gagala ka na naman, no? Kaya nagiging masunurin ka ngayon. At saan ka na naman pupunta? May lakad po kami ng mga kabarkada ko. Hindi. Hindi ka aalis. Lo, bakit naman no? Dahil isa kang malaking sinungaling. Ano? Ipaliwanag mo nga yan sa akin. Ito, ano to? Bakit ganyan ang mga grado mo? Kung hindi pa sang awa, 0. Ay. Aba, talagang patay ka sa akin ngayon, ha? Aw, aray! Nay, tama na ho! O siya, ipaliwanag mo. Paliwanag mo sa akin. Bakit sa kabila ng pagpapakapagod ko sa trabaho, makapag-aral ka lang, ganyan yung mga gradong ibibigay mo sa akin? Ano? Bilisan mo! Kasi, naku nay, pasensya na po. Pasensya. Puro ka na lang pasensya eh. Aray ko naman po, nay. Anong aray? Alam mo na dapat yan. Ilang beses na kita binabatukan. Baka sakaling maalog-alog pa yung utak mo at tumalino ka naman. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana sa pagiging mahina ang ulo eh. Alam mo, puro ka kasi barkada. Gusto mo bang huminto na sa pag-aaral ha? Ano? Yan ba yung gusto mo? Naku nay, huwag naman ho. Babawi naman po ako eh. Alam mo, tanda mo tong sasabihin ko sa'yo ha. Kapag ikaw bumagsak at hindi ka nakamarcha, bahala ka na sa buhay mo. Hindi na kita pag-aaralin dahil nasasayang lang ang pera ko sa kahinaan ng utak mo. Kaya gawa mo ng paraan yung mga yan. Kung gusto mo makapagtapos sa pag-aaral, kababae mong tao, wala kang pangarap sa buhay. Idol, hindi naman sa wala akong pangarap sa buhay. Sadyang mahina lang talaga ang ulo ko. Sumasakit ang ulo ko kapag nag-aaral. Lalo na kapag math at puno ng equation ang nasa harapan ko. Sinubukan ko namang mag-aral lang mabuti. Maging butihing estudyante, pero hindi talaga kaya ng aking isipan. Kaya sabi ko noon, sige, kahit pasang awa na lang. Basta ang importante, makapasa ko. Kaso, kahit anong effort ang gawin ko, parang nakadikit na talaga sa akin ang pagiging bagsakin. Paano kaya to? Ano kaya sasabihin kay nanay? Huwag ko na kaya sabihin. Hala na nga. Bakit ngayon ka lang? Ay! Nay! Ginulat niyo naman ho ako. Teka, kanina pa po ba kayo nandyan? Oo. Kumusta ang araw mo sa eskwelahan? Malapit na graduation nyo, di ba? Naayos mo na ba lahat ng grado mo? Walang bagsak? Sandali lang, Nay, no? Isa-isang tanong lang. Mahina yung kalaban. Ano na nga? Naayos mo na ba lahat? Nakagawa ka na ba ng paraan para mabago yung mga gradong ipinakita mo sa akin nung nakaraan, ha? Ano? Sagot! Ano kasi, Nay, Nay, kasi, ganito kasi yan eh. Ano na nga? Abay, diretsuhin mo ako at mauubos ang pasensya ko sa'yo. Hindi po ako nakasama sa mga magtatapos. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga! Hindi ka kasama sa ano? Sa mga magtatapos po. Lakasan mo! Hindi ho ako makakasama sa mga magtatapos. Ay, sinasabi ko sa'yo. Anak aray. naman! Nay! Kahit Tama na po, kailan ka aray ko. talaga, Arve! Masakit po, Nay. Tama na po. Wisit ka talagang bata ka. Alam mo, binalaan na kita, di ba? Na kapag hindi ka nakapagtapos ngayong taon, ay bahala ka na sa buhay mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo yon, ha? Opo, Nay. Nakiusap naman po ako sa mga teacher ko na baka pwedeng remedyoan eh. Pero hindi ho kasi sila pumayag eh. Hindi din daw po kasi makakatulong dahil masyado raw hong mababa. Ang hina kasi ng ulo mo, lentek ka. Aray naman, tama naman ako, Nay. Babawi na lang ako sa susunod na taon. Promise, last na po yun. Hindi! Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo mag-aral, pag-aralin mo yung sarili mo. Ay naku, Nay naman eh. Tawarin niyo na ako. Sinusubukan ko naman lahat ng makakaya ko para makakuha na mataas sa grado eh. Pero hindi ko na po kasi kinaya to. Wala ka kasing utak. Alam mo, dapat sa'yo, huwag nang pag-aralin. Magtrabaho ka na lang. Magkakaroon ka pa ng pakinabang dito sa bahay. Hindi yung nag-aaksaya ako ng pera sa pag-aaral mo. Pareho naman nating alam na hindi kaya ng utak mo. Kaya simula ngayon, wala ka nang maaasahan sa akin. Bahala ka na sa buhay mong buwisit kahit nako, dyan ka na nga. Nay! Nay! Ay, paano naman kaya to? Ano nang gagawin ko ngayon? Kung bakit ba naman kasi ako pinanganak na hindi matalino eh? Kakainis. Mga idol, minsan napapatanong ako sa Diyos, bakit kaya hindi ako naging katulad ng ibang bata na pinanganak na matalino?
Yung tipong isang basa lang, isang review, okay na. Alam na nila ang lahat. Samantalang ako, 100 beses ko nang inaral, wala pa rin. Naisip ko siguro na kung matalino lang ako, di sana, hindi parating mainit ang ulo ni nanay sa akin. Di sana rin, parati kong nararamdaman kung gaano siya ka-proud sa akin. Sana rin maramdaman ko na mahal niya ako. Mayora Iska Morena, nagkaroon kami ng usapan noon ni nanay. Pagtatapusin daw niya ako sa high school sa huling pagkakataon. At pagkatapos ito, ako na raw ang bahala sa aking sarili. Mas malaki na raw kasi ang gagastusin sa kolehiyo. At baka masakala daw talaga niya ako ng paulit-ulit kapag paulit-ulit din ako bumagsak katulad sa high school. Pinagsikapan ko mabuti na huwag bumagsak at nagawa ko naman, Mayora. Pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho ako ng kung ano-ano hanggang sa nakapag-ipon pang kolehiyo. Simula noon, naging working student na ako. Education student sa umaga, service crew sa gabi. Mahaba-haba rin ang tinakbo ng aking pagsusumikap. Pero sa huli, nagtagumpay ako. Nagawa kong makapagtapos sa kursong secondary education at hindi rin naglaon, naipasa ko ang board exam. At sa awa ng Diyos, naging isa na akong guro sa isang pampublikong paaralan. Ani pa, ibang level ka na ngayon ah. Dati fishbowl at kikiam lang, hirap na hirap kang manlibre. Tapos ngayon, nag-level up ka na talaga. Karinderya naman! Ay, syempre, ganun talaga dapat sa buhay, no? Level up din pag may time. At saka napapansin ko ngayon ha, babaeng babae ka na. Bakit? Babae naman talaga ako noon pa lang, no? May pagka-boyish lang ako dati, pero babae ako. Oo na. O ano, kumusta naman palang pagtuturo mo? Alam mo, hanggang ngayon, gulat na gulat pa rin ako sa nangyari sa buhay mo. Antakin mo naman yun. Wala ka naman pakialam sa mga grado mo dati, tapos ngayon, tina mo, teacher ka na. Huwag ka mag-alala. Maski nga ako, nagulat din ako sa sarili ko. Hindi ko akalain na gugustuhin ko rin pala na maging isang guro balang araw. Pero, kakapasa mo pa lang sa board exam, di ba? Alam mo naman tinotoo nga ni nanay na hindi niya ako pag-aaralin. Kaya yun, napilitan ako. Nagsariling sikap hanggang sa, nakapagtapos ako. Nagtrabaho saglit habang nagre-review. At sa awa ng Diyos nakapasa. Kaya nagtatrabaho na ako bilang isang high school teacher. Naks naman. Ibang-iba ka na talaga. Isa ka ng inspirasyon sa lahat ngayon. Ay nako, baliw ka talaga. Kumain na nga lang tayo dyan at may klase pa ako mamayang hapon. Sige. RV? Oh, Uwena. Akala ko mamaya ka pa darating Pasensya na po ma'am, bumili lang po ako saglit ng merienda bago po ako pumunta rito. Bakit po pala? Maupo ka dyan, Cecilia. Sige po. Uwena, tatapatin na kita ha. Hindi maganda yung naging performance mo ngayong second grading. Kung ano yung ikinabagsak mo noong first grading mas malala ngayon. Mahirap ba ako magturo? Hindi naman po sa ganun ma'am. Ano lang po kasi mahina po kasi ako sa pagme-memorize. Kaya sa tuwing may recitation po tayo, hindi po ako nakakasagot. Ano? Sa mga quiz mo? Exam? Ni isa wala kang ang pinasa sa mga yun Oh, tingnan mo, tulad nito. Tapos ko nang i-compute yung final grades nyo para sa grading na to. Oh, tingnan mo yung nakuha mo. 72. Noong last grading, 73 ka. Huwag mo sabihin na sa third grading gagawin mong 71 to para sa fourth grading 70 naman yung makukuha mo. Hindi po ma'am. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Wala lang po talagang pumapasok sa utak ko. Nahihirapan po akong magkabisado. Mintindi. Pero ma'am, pangako po, babawi po ako sa susunod na grading. Pagbigyan niyo lang po ako ngayon. Abay, paano? Special project? Na naman. Ay, nako. Alam mo, ayokong umasa kasi kayo sa mga special project para isalba yung mga grado nyo. Gusto ko na mag-aral kayo na mabuti.
Dahil kapag kayo ay nagtatrabaho na at pumalpak kayo, hindi kayo makakahingi ng special project sa mga magiging boss nyo. Naiintindihan mo ba ako, ha? Opo, ma'am. Ay, nako. Pasensya ka na, Wena, pero hindi ko na kaya talagang iremedyo tong grado mo. May 3rd at 4th grading pa tayo. Alam mo, gusto kong bumawi ka. Para naman makasama ka sa mga magtatapos ngayong taon. Mag-aral ka na mabuti. Kapag nahihirapan ka, magtanong ka sa guro. Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. Salamat po. Mayora Escamorena, sobrang nakaka-relate ako sa kwento ni Wena. Dahil ganun din ako noon. Mahina ang ulo at parang walang kayang gawin. Sa tuwing nakakakita ako ng mga grado niya, napapailing na lang ako. Alam ko kasi na kung susubukan pa niya, makakayanan niyang pataasin ang kanyang mga grado. Kaya naman hinikayat ko siya at sinubukan na tulungan para mas mag-aral ng mabuti upang mas gumanda ang kanyang kinabukasan. Sige lang, Wena. Kumain ka lang. Huwag ka mahiya sa akin, ha? Para sa'yo lahat ng mga in-order kong pagkain. Salamat po, mama. Pasensya na po kayo sa abaya. Ay, nawala yun. Buti na lang pala naisipan kong puntahan ka sa bahay niyo. Dahil kung hindi, baka nabalitaan ko nasa ospital ka na. Yung nanay mo bang dahilan kung bakit halos 1 linggo ka nang hindi pumapasok? Opo, mami. Huwag na lang daw po ako mag-aral kasi wala rin naman daw po siyang mapapala. Sabi niya, tanggapin ko na lang daw po na wala akong utak. Wala akong kwentang estudyante kaya magtrabaho na lang po ako. Sana nagsabi ka na sinasaktan ka na pala ng ganyan ng mama mo. May mali rin naman po kasi ako, ma'am. Tama naman siya sa sinabi niya. Mahina ang ulo ko, walang alam. At kahit kailan, hindi ko mararanasan na maging matagumpay. Mga grado ko nga sa eskwelahan, hindi ko magawang pataasin eh. Yung buhay ko pa kaya. Habang buhay na po akong ganito, ma'am. Tatanggapin ko na lang po yun na hanggang dito na lang talagang kaya ko. Huwag na huwag mong sasabihin yan, Wena. Kapag gusto mo ang isang bagay, kakayanin mo. Mali na sabihin mong mahina yung ulo mo at wala kang kwenta. Alam mo ba, naranasan ko rin yan. Yung masabihan ng mga masasakit na salita dahil nung nag-aaral ako, madalas nabagsak ako. Bagsakin po kayo noon? Oo, hindi na rin ako pinag-aral ng nanay ko nung bumagsak ako. Dahil lang sabi niya, sayang lang daw yung pera niya sa akin. Wala raw akong utak. Mahina at saka walang patutunguhan. Kung ano yung narinig mo sa mama mo, yun na yun. Narinig ko rin yun sa mismong nanay ko. Pero ang galing-galing niyo po ngayon magturo, ma'am. Paano niyo po nagawa yun? Nagtiyaga ako. Pinilit ko yung sarili ko na higitan yung kaya kong gawin kasi para sa sarili ko namang kinabukasan yun eh. Hindi ko hahayaan na tatanda akong mahina. Kailangan ko labanan yun. At tingnan mo yung nangyari sa akin ngayon. Nakaya ko. Wow, ang galing niyo naman po, ma'am. Magaling ka rin, Wena. Hindi mo palang nadidiscover yung mga kaya mong gawin. Kaya kung nagawa ko, siguradong magagawa mo rin. Idol, tumataba ang puso ko kapag nakakarinig ako ng, "Ang galing niyo po, ma'am." Hindi ko inakala na may makakapagsabi sa akin noon. Kaya ko pala maging magaling. Kaya parati kong sinasabi sa aking mga estudyante na kung ako, nagawa ko maging isang guro, kayang-kaya rin nila. Salamat naman at walang bumagsak sa mga estudyante ko. Ma'am RV. Wena, congratulations! Kasama ka sa listahan ng mga gagraduate ngayong taon. Masaya ako para sa'yo. Maraming salamat po, ma'am. Buti nga po, nakahabol pa ako eh. Yun naman kasi yung mahalaga doon. Nakahabol pa rin kahit na mukhang huli na. O di ba? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, kayang-kaya mo. Ay, oo nga pala. Saan ka na nakatira ngayon? Dun po sa tita ko. Maski nga po sila, ayaw na akong pabalikin sa nanay ko eh. Mabuti naman kung ganun. At least ngayon, mas nakapag-focus ka na sa pag-aaral mo dahil lahat ng tao nasa paligid mo, tinutulungan kang makaangat. Kaya kapag nasa kolehiyo ka na, pumili ka ng mga good influence na kaibigan ha. Mas kailangan mong galingan dun. Natatakot nga po ako, ma'am eh. Baka hindi ko kayanin. Kasi mas mahirap daw po ang kolehiyo. Ay oo naman. Mas mahirap talaga ang kolehiyo. Pero kapag magsisipag at magtsatsaga ka lang,
Sigurado ka, kakayanin mo yon. Teka, anong kurso nga piling kukunin mo? BSED po. Bachelor of Science in Secondary Education. Parang kayo po. Ha? Bakit ako? Kasi po, idol ko po kayo, mami. Kayo lang po kasi ang nakaintindi sa akin. Kayo lang po ang nagsabi na kaya ko. At dahil sa mga salitang narinig ko po sa inyo, tumaas po yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Maraming salamat po, ma'am. Mas pasalamatan mo yung sarili mo dahil nagtiwala ka na kaya mo. Ituloy-tuloy mo lang yan, ha? Opo, salamat po ulit, ma'am. Sabi nga nila, lahat ng tao may angking galing. May talinong nagtatago. May iba nga lang na hindi pa nila yun natutuklasan kaya parati nilang sinasabi na walang patutunguhan ng kanilang buhay. Pero mga idol, isa ako sa mga halimbawa na kapag nagsumikap ng mabuti, matutupad ang mga ninanais sa buhay. Basta magkaroon ka lang ng tiyaga at parating ibigay ang puso sa ginagawa. Mayora Iska Morena, hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagsabuhay ng aking Dear IFM. Hanggang sa muli, nagmamahal, RV.